Nung unang pagpasok mo ba ng college, pumasok sa isip mo tong mga to? Oh my gulay, kinakabahan ako. Makakapasa ba ako dito? Parang ayoko na pumasok kinabukasan. Gusto ko na lang bumalik sa dati kong school. Ayoko na mag-aral. Ganito yung mga pumapasok sa isip ko. Hindi pa naman ako sanay na palipat-lipat ng school. Kasi mula nursery hanggang grade 6, iisang school lang ang pinasukan ko. Pati sa high school, from first year to fourth year, iisang school lang ang pinasukan ko. Kaya itong pagpasok ko ng college, same feeling nung unang pagtapak ko ng first year high school. Pero syempre, iba naman to sa college. Mas malala yung anxiety. May mga magiging kaibigan kaya ako dito? Ito yung unang pumasok sa isip ko, kaya nagmamasid-masid ako sa loob ng classroom namin at ginajudge ko yung mga mukha nila at mga kilos nila. Kung magiging swak ba sila sa mga trip ko sa buhay. Pero halos lahat naman sila nakilala ko. Meron talagang mga tao na magkakasundo kayo. Mga makakasundo mo sa pagkain. Makakasabay mong pumunta sa mga group meetings nyo. Saka sa iba pang gawain ng school. Pero syempre, may mga makikilala ka din na sa una lang kayo magkakasundo. Kasi sa kalagitnaan ng pagkakaibigan nyo, doon yung makikilala ang isa't isa. Kasi doon talaga lumalabas ang totoo yung mga tripping sa buhay. Kaya syempre, magiging mapagmatsyag ka din sa mga magiging kaibigan mo at magiging maingat ka sa mga desisyon kung saan at kanino ka sasama. Kasi sa college, madami ka din makikitang grupo dyan. Lalo na yung mga mas higher year, nandyan yung mga siga, nandyan yung mga weeb, nandyan yung mga filmmakers, nandyan yung mga artist, at nandyan yung mga gumigimik. Meron kang freedom kung kanino mo gustong sumama. Yun ang maganda sa pagiging college. Pero tandaan mo, nasa hulihan yung pagsisisi. Pwede mo rin ilagay sa una para makapagdesisyon ka. Joke lang. At ito pa ang isa sa pinakakinakabahan ko pagpasok ng first year. Yung mga professor. Yung pagpasok pa lang nila ng classroom, tatahimik na yung buong klase. At magpapakilala sila sa harapan. Minsan dun mo makikita kung anong klaseng professor sila eh. May mga professor na sobrang bait na parang nanay, lola na ang hirap kausap, matandang parang tropa na nakakabanding, magaling magkwento, mataas magbigay ng grades, saka mga terror, at iba pa. At speaking dito sa mga professor na mataas magbigay ng grade, meron akong kwento sa inyo. Merong prof na nagsabi sa amin dati na kailangan nyo din maging matino bilang tao at bilang estudyante. Kasi minsan kapag wala na silang makuhaan sa kababaan ng grade mo, doon sila bumabawi, doon sila humahatak ng grades. Kung madalas ka bang pumasok, ay, malaking bawi yan. Madalas ka bang mag-recite kahit nagkakamali ka? Pwede na yan. Kaya minsan magtataka ka na lang kung bakit mataas yung grades mo. Kahit na di ka masyadong nagre-recite or pumapasa sa mga exam. At syempre minsan kapag pasaway ka sa classroom, papansin ka, umiepal ka lagi, delikado ka dyan. Absent ka pa palagi, delikado ka dyan. Diyan din sila humahatak pababa ng grades mo. Kaya pagbutihin mo na lang. At tungkol sa mga absent, kung may tatanong nyo naman na, Kuya Arkin, di ba freedom ang college? So pwede kang umabsent lagi tapos hindi ka babagsak basta mapasa mo lang yung mga quiz, exam at mga activities na pinapagawa sa inyo? Ang sagot ko dyan ay depende sa professor din kasi. Hindi ko nabanggit kanina pero may professor din na walang pakialam sa attendance at may pakialam sa attendance. Meron ako naging professor dati na introduction pa lang sinabi na niya na kapag nakatatlong absent kayo, drop na kayo. Ganon. So syempre, susulitin mo na yung isang absent kung gusto mong umabsent o mag-cutting. Kasi wala. Pagdating sa college, may mga bumabagsak talaga, kaka-absent. Hindi to parang elementary na pwede bang pakiusapan yung grades mo at papuntahin yung mga magulang mo. I mean, pwede naman papuntahin yung mga magulang mo pero kakapalan mo lang yung balat sa mukha mo kasi college ka na. Pero hindi rin ito yung lahat ng professor mapapakiusapan mo na hihingi ka ng special project. Kaya pagpasok mo ng unang taon sa college, sanayin mo na maging responsable kang estudyante. Gawin mo kung ano yung mga dapat mong gawin para hindi mo pagsisihan. Saka sa college, madami kang makikitang organization. Meron sa arts, student council, photography. Para sa akin, ito yung nagpapabalance sa college eh. Kasi dito mo magagawa yung mga ibang hilig mo sa buhay. Nung first year ako, inintroduce kami sa mga ganito. Okay class, dito sa school meron tayong organization ha. Pero meron akong ire-recommend sa inyo. Ang organisasyon ng ating department. Required kayong sumali dito. Bibigyan ko kayo ng plus points. At guys, huwag kayong sumali sa mga organisasyon dyan sa labas ng school. Dahil marami nagre-recruit din ngayon na hindi sagot ng school natin.
Kaya mag-iingat kayo Pero bahala ka kung saan mo gustong sumali. Nasa sayo naman yung desisyon Pero yung sa atin, kailangan yung sumali. 50 lang, makakasali na kayo. Desisyon ay nasa sayo kung saan sa tingin mo na mas mapapabuti ang iyong future. Saka yung alam mong para sa'yo talaga. Yun bang alam mo kung anong kaya mong gawin at may naiaambag ka dun sa organisasyon na yun? Ang sinalihan kong organisasyon nun ay yung organisasyon ng mga artist. Ang angas lang kasi kapag kasama ka sa grupo nila Pero pagkakaalala ko, wala ata ako naambag dun. Marami akong natutunan. May mga activities sila. Pero ang habol ko lang kasi talaga dun yung lanyard. Kuya, pabili ng lanyard. Magkano to? Mura lang, 200 lang to. Grabe, mahal nun Pero sige na nga. Ganda kasi. Saka feeling ko kapag suot ko to, isa na akong ganap na artist. Ito na po yung 200 na isang buwan kong pinag-ipunan. Pero may plus points din minsan kapag may mga activities at kasama ka doon. Pwede ka pang ma-excuse sa klase. Excuse na nga, may dagdag grade ka pa. Plus, exposure mo kung magaling ka talaga sa mga bagay na ginagawa mo. Lalo na sa mga contest. Speaking of contest, dati may nagsali sa akin sa student council pero hindi ko talaga gustong sumali doon. Pero sinali ako dahil merong vase decoration or painting ata yun. Tapos gusto nila ako isali. Basta ang rules, pinturahan mo lang yung vase. Tapos 3 kaming kasali. Nag-aya sa akin, yung kaklase ko, tapos ako. So, syempre, sumali ako at yung kaklase ko. At parang kalahating araw ata kaming absent nun. Pero nandun lang kami sa school. So, lahat ng na-absentan namin nun na subject, excuse kami. At dahil sa galing ng mga kasama ko, nanalo kami sa contest na yun. O, diba? Excuse na nga. Mataas pa ang plus points, tapos exposure pa. Pero guys, enjoy nyo lang. Walang pressure. Kasi hindi naman kailangan maging mabait ka, masipag at masunurin sa buong college life mo. May mga oras talaga na mapapakating ka, mapapakopya ka, magkakaroon ka ng kaaway. Advice lang yan at kwento mula sa isang tao na hindi masyadong, alam nyo na, normal na estudyante lang. Kasi ako, simpleng tao lang naman ako na nakapasa ng college Saka alam nyo ba, may nagsabi sa akin na kapag may kulang daw ako nasabi dito or may mga katanungan kayo, sabihin nyo daw para if ever na gumawa ako ng video na ganito ulit, maisama ko na. I-type nyo dyan sa baba, sa ako ano din yung maipapayo nyo sa mga bagong pasok ng college ngayon. Catchy ba? Kala nyo may chika, no? Yun lang. Pero gusto nyo ba talaga ng matinding advice? Gusto mo? Sumipsip ka sa prof. Huy, Arkin, ano yan? Huy, ano yan? O bakit? Di ba totoo naman? Lahat ng mga close ng bro pumapasa, di ba? Yung mga nagbubuhat ng mga tumutulong na magbuhat ng mga libro na dala nila, di ba? Lahat sila pumapasa. Uy, tama ka na. Dahil batang nanonood, Saka teka. Alam nyo ba kung bakit freshman ang tawag? Dahil fresh pa kayo. Teka, watin mo ulit ako. Kaya uy, sulitin nyo na ang pagiging fresh nyo. Kasi pagdating nyo ng 4th year, zombie na kayo. Oops, walang pressure. Walang pressure, yun lang, bye.